Naghanap ka ba ng mas compact na SUV? Yung pwede mong magamit sa off-road kahit sa city at sa long ride. Mas ligtas gamitin sa dami ng mga safety and security features at naglalaman din ng mga convenient at satisfying features. Ang best 7 to 8 seating capacity na sasakyan ng Toyota Motor Philippines ang tatalakayin natin ngayon. Isang mid-size SUV sa bansa na paboritong gamitin ng ilang mga politiko. May kakayanan at gusto ng medyo katatakutan sa loob ng kalsada. Ang Toyota Land Cruiser 2024 model. Ang kabuang detalye maging presyo nito ay alamin natin, pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po mag-click yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang Toyota Land Cruiser ay ang pinakamatagal ng nameplate ng automaker na patuloy pa rin ginagawa hanggang ngayon. Ito ay may kasamang makasaysayang lahi at pamana na ginawa noong 50s na nagbigay sa SUV ng reputasyon bilang isang subok na sa maraming karanasan at pakikipagsapalaran sa lahat ng klase ng kalsadang dadaanan. Nag-evolve ito mula sa isang full-blooded na off-roader na sasakyan at isa sa pinakamarangyang SUV na available sa merkado ng Pilipinas ngayon. Madalas ginagamit sa security at for safety purpose, official man o yung may kakayahang maka-afford sa modelong ito. Noong year 2021 ay tahimik na inulunsad ng Toyota Motor Philippines ang Land Cruiser sa dalawang klaseng variant nito. Walang mga pagpapakilala o launching ang naganap para sa isang maalamat na nameplate. Bagamat isa ito sa pinakasikat na modelo ng brand mula noon, ay patuloy pa rin nakikilala dahil sa mga kakayahang nagagawa nito sa loob at labas ng kalsada. Sa bagong modelong inilabas nito, marami ang nagbago sa external na disenyo maging sa mga features na idinagdag dito. Ang pag-update nitong modelo ay parang halos walang pinagkaiba sa lumang modelo kung papansinin sa una, dahil hindi nawawala ang malakas na appearance nito at pagiging elegante pa. Dinala pa rin ng malaking front radiator grille na may bagong disenyo at isa sa pinaka-attractive at nagbibigay ng powerful presence dito. Kasama ang na-redesign ng mga ilaw nito gaya ng headlamp at mga daytime running lights sa ibaba na mas pinanipis ang hugis. At sa pinakaibabang bahagi pa, meron itong mas pinaliit na mga fog lamp na makikita mo lalo na kapag umilaw na para maging pangkaragdagang visibility nito. At ang signature design muscular hood panels naman, nagbibigay dito ng mas bruskong style ay walang halos pinagbago. Kasama ang bawat gilid sa side-to-side profile na may mga nakaumbok sa kaliwat kanan na parang fender art garnish. Maging sa quarter ay parang muscle na rin ito. Kaya naman mas lumaki ang kabuwang sukat nito at kinatatakutan ng maraming sasakyan sa kalsada. Meron itong malaking sukat ng mga gulong na kung saan mas nagpapataas naman ang ground clearance nito. May kabuang sukat ito na 265 by 55 R18 na sinamahan ng mga premium mags type na ginamit dito. Meron din itong matitibay na chassis and suspensions na nagbibigay naman dito ng comfortability at kakayahang panghawakan ng anumang uri ng kalsadang dadaanan nito. Kahit pa may daan sa malulubak at mababatong kondisyon, gaya ng front suspension na may double wishbone kasama ang malalaking shock absorber na may kasamang coil spring. At multi-link naman sa rear suspensions nito. Kasama ang mga naka-ventilated disc type para sa magandang braking system na parehong inilagay sa front and rear brake nito, na sumusuporta sa mas malakas na kapit ng brake lalo na sa mga emergency braking. Itong LC300 mga kaibigan, sa bagong pag-re-update nito, hindi lamang ang external na disenyo ang magugustuhan mo dito, kasama ang maluwag na interior base capacity nito na may 5 hanggang sa 7 upuan. At may kasama rin itong mga modernong gamit para mas maramdaman palalo ng mga pasahero nito ang maaliwalas at ginhawang pakiramdam sa pagiging convenient nito. Accessible, class at secured. Meron itong automatic adjustable na mga seat sa harapan at foldable pati sa likuran. Mga naka-leather seat cover na may kasamang heat guard para kahit maarawan ay hindi mainit sa balat. May kasamang mga armrest at headrest. Nilagyan din ito ng mga saksakan ng gadget at appliances sa loob. Pwede kang mag-charge ng cellphone at meron din itong mga bottle and cup holder. Kasama ang iba pang bulsa sa harapan at likod at nalagayan ng mga maliliit na gamit.
Bukod pa dyan sa pinaka-top variant nitong Land Cruiser 300, makakakita ka ng heads-up display dito. Parang isang hologram na features na napaka-moderno. Makikita mo ito sa windshield habang nagmamaneho. Ang kagandahan ng meron nito ay nakapokus lang talaga ang mata ng driver sa mismong kalsada nito. Dahil lang ilan sa mga importanteng info na kinakailangan ay makikita mo na rin dito sa windshield na nagpa-pop up lamang. Ilagyan pa ito ng wireless charging pad na kung saan pwede kang mag-charge ng gadget kahit ipatong mo lamang ito dito. At iba pang key features na sobrang high-tech na. Ang aircon system naman nito bukod sa napakalamig ay binigyan din ng pagkakataon ng bawat pasahero na makontrol ang temperature sa pamamagitan ng pagkakaroon nito ng auto climate control system. Kaya naman mamimit ng bawat occupants ang kanya-kanyang preference pagdating sa temperature. Ang LC300 mula pa man noon ay may keyless entry na. May kasama itong driving mode system na kung saan ino-offer ng features na ito ang anumang klaseng performance ng sasakyan depende sa kung ano ang klase ng dadaanan nito. Like for example sa mga malulubak, matutubig, sa espalto at sa mapuputik. Meron itong 7 klaseng driving mode na tinatawag na Eco Mode, Comfort, Normal, Sport, Sport Plus at Custom Mode. Bukod pa dyan, sinamahan na rin ito ng cruise control system. Inaalaw ka ng sistemang ito na iset ang tamang bilis na hindi gumagamit ng acceleration o kahit hindi ka nakatapak sa pedal ng gasolina. Once na maselect mo na ang bilis na gusto mo, pwede mo nang bitawan ng pagtapak sa pedal nito na kung saan tatakbo ito sa bilis na nakalaan dito. Ibig sabihin makakapagpahinga ang paa mo dito lalo na sa mahahabang biyahe. At bukod pa dyan, pagdating naman sa infotainment system, itong Land Cruiser 300 ay nilagyan din ng maraming libangan sa loob gaya ng pagkakaroon nito ngayon ng 12.3 inch size display na monitor screen. I-touchscreen pa ito at may kasamang Apple CarPlay at Android Auto. Sinamahan pa ito ng JBL sound system na may 14 na speaker sa loob. At may Bluetooth connectivity at navigation system pa. Meron din itong voice control system para mas masulit ng marami ang kaginhawaan nito. At iba pang mga bagay na maglilibang sayo lalo na sa mahahabang biyahe. Ang Land Cruiser 300 ay pinapagana ng bagong makina na 3.3 liter diesel engine, 6-cylinder, 24 valves at dual overhead camshaft na makina. Ang mill nito ay pinares sa isang 10-speed na automatic transmission na gumagawa ng 302 horsepower sa kada 4,000 RPM at 700 Nm ng torque naman sa kada 1,600 to 2,600 revolution per minute. Malakas ang hatak nito na nag-a-average ng bilis na 190 km per hour. Meron itong automatic transmission type na may variable gear shifting na 10-speed. Kaya hindi ka talaga bibitinin nito sa pinakamalakas na arangkada. Itong Toyota Land Cruiser mga kaibigan ay paborito ring kargahan ng mabibigat na kaha. Ginagawang bulletproof car, nilalagyan ng mga bakal sa bawat side panels para mas maging ligtas at kinakaya naman itong dalhin. Ang bawat suspensions mula sa harap at likod ay matitibay at matatatag. Kaya ginagamit ito sa malulubak kadalasan ng karamihan o sa mga off-road ride. Ang headlamp nito at mga daytime running light kasama ang tail lamp ay mga naka full LED type na. Kaya naman maasahan mo ang napakagandang visibility lalo na sa gabi. Ang bagong Land Cruiser mga kaibigan ay nakakuha rin ng maraming amenity pagdating sa pangkaligtasan at pangsiguridad. Nilagyan ito ng napakaraming airbags gaya ng sa front passenger at driver seats. May knee airbags, curtain at para sa mga pasahero sa likuran. Meron itong mga advanced safety features gaya ng tinatawag na advanced safety features ng Toyota Safety Sense na may kasamang automatic high beam. Ito ang automatic na tumataas ang brightness ng ilaw lalo na sa madidilim at automatic ding bumababa sa oras na may makakasalubong ka na sasakyan. Nilagyan din ito ng lane tracing assistance para panatilihin ang pag-andar sa loob lamang ng lane o linya sa kalsada. Once na magpapapalit-palit man ng direksyon o linya, ay mas mapapanatili nito ang kaligtasan o para maiwasan na rin ang banggaan pagkasagi sa ilang mga kasabayan. Kasama din sa Toyota Advanced Safety Sense ang tinatawag na bagong features na Dynamic Radar Cruise Control o DRRC. Gumagana ang features na ito sa tulong ng dalawang kamera na nakalagay sa harap at likod nito para makadetect ng ibang sasakyan sa likod at sa harap o kaya sa gilid
yung mga biglang sumisingit at nag-o-overtake at mga biglang humihinto sa harapan na sasakyan. Kahit hindi ka masyadong alerto mga kaibigan, ay mapapanatili pa rin ang kaligtasan sa pamamagitan nito. Sinamahan pa ito ng adaptive high beam. May pre-collision na tinatawag. Ito naman ang sistema na iniiwasan ng sistemang ito ang makabangga o mag-crash ang sasakyan sa pamamagitan ng pag-detect ng mas maaga ng sistemang ito kung magkakaroon man ng kolisyon o pagkabangga, na kung saan ay kusa itong hihinto at babagal ng takbo para maiwasan ang pagkabangga o anumang aksidente sa loob ng kalsada. Nilagyan pa ito ng blind spot monitoring system. Ito naman ang sistema na kung sakaling ang mga sasakyan na nasa unahan habang umaandar ay biglang magpipreno o yung mga biglang bumubulaga sa mga pakurbada na klase. Ang blind spot monitoring system ay bigla ring gagana sa pamamagitan ng pagpipreno ng biglaan, kahit hindi mo tapakan ng brake pedal nito. At bukod pa dyan, nilagyan pa ito ng panoramic view monitor, isang 360 camera na tumutulong para makita ang kabuuang palibot ng nasasakyan sa pamamagitan ng mga kamera na nakalagay sa gilid, sa harap at likod nito. Dahil dito ay maiiwasan ang pagkasagi at pagkabangga, ang mga biglang sumusulpot sa bawat porsyon nitong sasakyan. Ito man ay tao, sasakyan o anumang debris na bigla na lang dumarating. Karugtong ng panoramic features ay ang multi-terrain monitor, isang features na magagamit habang nagpapaandar sa mga off-road condition. Nilagyan din ito ng traction control system para naman sa malulubak, mababato at matutubig na kalsada ay siguradong mapapakinabangan mo naman ito. Ang instrument panel nito ay naka-TFT display na may 7-inch ang size at informative pa. Bagay na bagay sa mga notifikasyon at sign na lumalabas dito. Kasama na rin ang driving mode system. Mas malinaw mong maiintindihan at makikita ang mga bagay na lumalabas dito na mas magpapaunawa sa iyo kung paano alagaan, subaybayan at imaneho ang tamang procedure sa paggamit nito. Ang bagong Land Cruiser ay nakakuha rin ng Hill Start Assist Control System at ng Downhill Assist na magagamit natin sa mga paakyat na kalsada o kaya naman sa pababang kondisyon. Meron din itong Vehicle Stability Control System na nagpapanatili ng stability at maayos na pagmamaneho nito. At pagdating naman sa mga security features, itong bagong Land Cruiser 300 mga kaibigan ay nilagyan ng matitibay na klase ng mga security sense upang nang sa ganun ay hindi basta-bastang mabuksan, makarnap, mapaggana ang makina nito. Sa pagkakaroon ng central locking, engine immobilizer system, anti-theft alarm, at anti-theft device. May kasama itong power door lock na nagpapatibay sa pagkapit ng lock ng pintuan nito para hindi basta-bastang mabuksan. Meron itong dimension na sobrang laki kaya umaagaw sa atensyon ng maraming makakasabay nito sa kalsada. Sinamahan pa ito ng maraming features gaya ng tire pressure monitoring, engine check warning at ng electronic parking brake. Ang kabuuang haba nito ay may sukat na 513 cm. May lapad dito na 194.5 cm at taas na 198 cm. Ang modelong ito ay may dalawang klaseng variant na inilabas. Ang standard na tinatawag na VX SUV Diesel Automatic at ang top variant na ZX SUV Diesel Automatic. Nagkakahalaga ito mula sa 5,390,000 pesos hanggang sa 5,732,000 pesos dito sa bansa. Toyota Land Cruiser. Ang Toyota Land Cruiser ay ang pinakamatagal ng nameplate ng automaker na patuloy pa rin ginagawa hanggang ngayon. Ito ay may kasamang makasaysayang lahi at pamana ng mga ninuno na ginawa noong 50s at nagbigay sa SUV ng reputasyon bilang isang subok na maraming karanasan at pakikipagsapalaran sa lahat ng klase ng kalsada. Nag-evolve ito mula sa isang full-blooded na off-road na sasakyan at sa isa sa mga pinakamarangyang SUV na available sa merkado ngayon. Madalas ginagamit sa security at for safety purpose, opisyal man o yung mga may kakayahang maka-afford sa modelong ito. Noong year 2021, tahimik na inilunsad ng Toyota Philippines ang Land Cruiser sa dalawang klaseng variant nito. Walang mga pagpapakilala o launching ang naganap. Para sa isang malamat na nameplate, ang LC300 ay pinapagana ng 3.3 liter diesel engine, 6-cylinder, 24 valves at dual overhead camshaft na makina.
Ang mill nito ay pinari sa isang 10-speed na automatic transmission na gumagawa ng 302 horsepower sa kada 4,000 RPM at 700 Nm ng torque sa kada 1,600 to 2,600 na RPM. Malakas ang hatak nito na nag-average ng 190 km/h. Ang bawat suspensions nito mula sa harap at likod ay matitibay at matatag. Yan ang hindi matatawaran sa modelong ito kasama ang 4 na disc brake na nakabalot sa makapal na sukat ng mga gulong na 265 by 55 R18. Ang bawat safety features and security measure naman ay mas kinumpleto para sa malawak na kakayahang panghawakan ang matibay na kaligtasan ng bawat sasakay. Mas makakapit na braking system sa front and rear at kumpleto sa mga bagong safety sense kabilang ang pre-collision, lane tracing assist, lane departure, ADAS o tinatawag na Advanced Driver Assistance System. May blind spot monitoring, speed sensing door lock, 360 camera, mga sensor at ilan sa mga particular safety features kaya ng airbags, mga seat belts, ABS, electronic brake distributor, brake assist at marami pa. Kasamang magagandang sistemang hatid sa mga sasakay mula sa loob at labas, mga naka-LED na ilaw, matitibay na panel shell at magandang aerodynamic. Binahagian din ito ng mas malawak na sukat. Ang interior base ay may 2 captain seats, mga naka-leather cover at adjustable pa at komportableng upuan. At para sa mga accessibility, nilagyan ng 12.3-inch infotainment system na naka-Apple CarPlay at Android Auto. May 10 speaker at Bluetooth connectivity para sa mas magandang audio sounds. Ang maluwag na legroom pati compartment base nito na sinama ng malakas na air conditioning ay mas pinapanatili ang kaginhawaan ng pagsakay. May tuturing isa sa pinakaligtas na klase ng sasakyan sa bansa na nagkakahalaga ng 5,340,000 pesos hanggang sa 5,732,000 pesos sa pinakamataas na. So kung nagustuhan yung topic natin ngayon, baka pwede naman pa-click ng like button at pa-comment na rin ng iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video na ito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, matangkilik at tagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Kaya kung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po naman like yung subscribe button pati na ang notification bell para naman update palagi sa mga video na gagawin ko pa. Magandang araw mga kaibigan, ko rin ang opinion po kayo sa aking bagong video katungkol sa video na ito. Sa inyo, huwag kang mayang mag-comment, kaibigan mo pa nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!